President Corazon Aquino High School sa Baseco, Maynila. Umaabutan niya sa 18,000 na silid-aralan ng kulang pa sa buong Metro Manila kung ang pagbabatayan ay para sa isang ideal na klase, kung saan dapat may isang shift lamang, maabot sa 40 hanggang 45 na estudyante kada classroom. Ngunit sa estado ngayon, dahil na rin sa kasalukuyang sistema na may dalawang shifting ng klase, na-accommodate anya ng maayos ng nasa 700 eskwelahan sa National Capital Region ang pagdagsa ng mga estudyante. Samantala ngayong umaga, bilang bahagi ng seremonya para sa pagbabalik eskwela, binisita ni DepEd Secretary Leonor Briones at Mayor Joseph Estrada. Umaabot ang 3,000 mga estudyante ang nag-enroll sa nasabing eskwelahan. Kahit na may kakulangan pa rin tayo sa mga buildings na talaga namang tutuparin ni President Estrada yung kanyang mga pangako, maswerte pa rin kayo dahil kayo ay ligtas, kayo ay safe, at kayo ay binibigyan ng mga pangangailangan ninyo. Mayroon kayong school feeding program para sa mga underweight and undernourished. Mayroong mga computers na binigay sa mga teachers, at saka ang mga bata ay binibigyan ng mga school supplies. Ayon pa sa kalihim, tatanggap sila ng late enrollees hanggang sa katapusan ng buwan. Lord? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok, nagulat mula sa Maynila. Nagdaos ng kilos protesta ang concerned teachers sa harap ng tanggapan ng DepEd sa Pasig City, kalinsabay ng pagbubukas ng klase sa buong bansa ngayong araw. At mula sa Pasig City, may report si Aiko Miguel live. Aiko. Yes, Flor, alas 7 nga ng umaga, nagsimulang magprotesta ang Alliance of Concerned Teachers dito sa harap ng DepEd Central Office upang ipaabot ang kanilang panawagan na itaas ang sahod ng mga guro at mga empleyado sa mga paaralan, maging ang pagpapaabot sa pamahalaan na itaas ang pondo para sa edukasyon. Ayon sa grupo, hindi sapat ang pondong inilaan ng pamahalaan para punan ang kakulangan sa mga silid-aralan, pasilidad, instructional and teaching materials at mga kagamitan sa implementasyon ng K-12 program sa bansa. Ayon naman sa DepEd, malaking bahagi sa pondo na inilaan ay para masapatan ang kakulangan sa mga paaralan. Matatanda ang inaprubahan ang budget ng DepEd na 543.2 billion pesos para sa taong 2017 at mas mataas ito ng 32% kumpara sa 410.8 billion pesos noong nakaraang taon. Inaprubahan ito ng DBM para na rin sa implementasyon ng K-12 program at para sa pagbubukas ng 50,000 teaching positions at mahigit sa 13,000 non-teaching positions sa bansa. Mahigit 40,000 na mga guro rin anya ang mabibigyan ng trabaho sa mga pampublikong paaralan dahil sa pangangailangan ng mga guro sa K-10. Samantala, 551 na ang kabuuang bilang ng mga nailapit dito sa command center mula nang magbukas ito noong May 29 hanggang noong Sabado, June 3. Karamihan sa mga inilalapit ng mga magulang at mga mag-aaral ay kaugnay sa enrollment process, senior high school concerns gaya ng voucher program, school policies at maging sa mga katanungan patungkol sa basic education resources gaya ng upuan, textbooks at mga silid-aralan. Mas mataas ang bilang noong nakarang taon ng mga walk-in dito sa Oplan Balik Eskwela Information and Command Center. Ayon sa DepEd, ito ay marahil sa pagpapaigting ng kampanya ng kagawaran para mas maipuunawa sa publiko ang implementasyon ng K-12 program at dahil na rin umano sa mga Regional Command Center din na umaasiste sa pangangailangan ng mga magulang at mag-aaral. Pwede ring tawagan ang mga sumusunod na hotlines na makikita sa inyong screen o kaya ay mag-email sa action@deped.gov.ph. Katuwang ng DepEd ang lahat ng division at regional offices sa bansa upang ma-forward sa kanilang iba't ibang kaso at pagdulog ng mga mag-aaral at magulang sa nalalapit o sa ngayong pagbubukas ng klase. Floor, paunti-unti lang ang pagdating ng mga magulang at mag-aaral dito upang idulog ang kanilang concerns o ang kanilang mga pangangailangan. Bukas ang Oplan Balik Eskwela Information and Command Center mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at magtatagal ito hanggang sa June 16. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Pasig City. Problema pa rin ang kakulangan ng mga silid-aralan sa iba't ibang panig ng bansa sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Isa na rito ang Manambrang National High School sa Catanduanes na bagamat hindi pa kumpleto ang pagkumpuni sa mga nasirang silid-aralan ng bagyo,
ay gagamitin ng mga estudyante. May report si Alan Manansala. Disyembre 25 noong 2016 nang bayuhin ng Bagyong Nina ang Bicol Region. Batay sa datos ng Office of the Civil Defense, umabot sa 3,800 na mga paaralan ang naapektuhan ng bagyo sa Bicol Region. Isa na rito ang Manambrag National High School sa San Andres, Catanduanes. Halos buong kisame ng kanilang bagong school building ang nasira dahil sa bagyo. Ayon sa isa sa mga guro, lumapit na sila sa ilang ahensya ng gobyerno na nakakasakop sa kanilang lugar para sa agarang rehabilitasyon ng kanilang silid-aralan. Ngunit hindi pa rin ito lubos na naisa sa ayos. Ngunit kahit na may sira pa ang ilan nilang silid-aralan, tuloy pa rin ang class opening sa paaralan ngayong araw. Ang school fund or yung budget ng school sa MOOE, so hindi pa natin makukuha ng buo. So, kailangan natin, sa ngayon, inaayos muna natin yung mga ibang bagay na hindi makaka-apekto sa mga estudyante. So, later on, aayusin natin para maging okay. Sa kabila ng may mga problema sa ilang pasilidad, excited pa rin ang ilang mga estudyante sa pagbabalik eskwela. Po, hindi naman hadlang po yung sira yung classroom, basta nandyan po yung teacher at nandyan po yung mga estudyante na nag-aaral sila ng mabuti. Bago matapos ang 2017, inaasahan naman na makukumpuni na ang mga nasirang classroom sa Manambrag. Tanging pakiusap ng mga guro sa paaralan na lawakan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa kanilang sitwasyon. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Catanduanes. Naitala sa Rizal High School sa Pasig City ang pinakamaraming K-12 enrollees sa buong bansa ngayong school year. Mula sa Pasig City, may report si Mon Oxon. Live. Yes, Mon. Magandang hali lakay dito nga sa Rizal High sa Pasig City na itala ang pinakamaraming mga enrollees ng K-12. Ito yung mga sinasabi nating nasa senior high school o mula grade 11 kasama na rin yung grade 12. Dito nga yan sa Rizal High School at sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran ay labasan na ng mga estudyante. Dito kasi sa Rizal High School inaasahan na nasa mahigit 11,000 itong mga estudyante na papasok ngayong araw. At isa nga sa ikinatutuwa ng pamunuan ng Rizal High School na nasolusyonan na nila yung problema sa mga classroom at shifting ng mga estudyante dito. Kagaya ngayong araw, yung mga pumasok kaninang umaga ay uwian na ngayong tanghali at papalit naman itong mga papasok ngayong hapon. Ang isa sa nakatulong sa pagkakaroon ng sapat na mga classrooms ay ang bagong tayong building ng Rizal High School na nakatalaga nga para lamang sa mga K-12 na mga students. Isa nga sa mga challenge na sinasabi ng principal na si Ma'am Virgie Memerable na isa sa mga challenges na kinakaharap nila sa dami ng mga estudyanteng ito at gayon din dito sa K-12 ay yung tinatawag na work immersion. Kumbaga ito yung tinatawag na OJT naman sa mga kolehiyo, pero para sa mga senior high school, yung tinatawag na work immersion naman ang kanilang poproblemahin. Dahil ayon sa principal, pag ang mga estudyante pa lang ito ay magtatrabaho o kailangan makakuha na experience sa labas, ay isa pa rin ito sa mga sagutin nila. Kaya tinitiyak nila na dapat sana ay mapasok sa mga mas magagandang mga workplaces itong mga estudyante na ma-enroll dito sa tinatawag na work immersion. Gayun din naman lakay, isa pa sa mga problema dito ngayon sa school ay yung mga problema ng bullying. Kanina nakausap natin ang guidance counselor ng Rizal High School at pinakamarami nga na naitatala nila ay yung cyberbullying. Medyo umangat na yung antas, no? Dahil dati kung pagbubuli lamang na gaya ng mga pang-aasar o pananakit ng ilang mga estudyante sa kanilang kapwa estudyante, ngayon daw ay mas marami yung naitatala nila na cyberbullying. At iyan ang dapat nilang masolusyonan dahil nga sa dami ng mga estudyante dito sa Rizal High School ay challenge talaga kung paano mamamanage itong mahigit na 11,000 na mga students dito sa Rizal High School. So ay muna ang latest mula dito sa Pasig. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Oxon. Nag-uulat mula sa Pasig City. Ipinahayag ng Department of Education o DepEd na bagamat nadagdagan ang bilang ng mga pampublikong guro taon-taon ay kulang pa rin ito dahil sa mabilis na pagtaas ng bilang ng mga mag-aaral. May report si Maki Libradilla.
Nasa mahigit 400,000 na ang mga pampublikong guro sa buong Pilipinas ayon sa Department of Education. Nadadagdagan pa ito taon-taon tuwing may mga nakakapasa sa licensure exam for teachers o LET. Sa kabilang banda naman ay nababawasan ang mga guro sa mga pribadong eskwelahan. Mababang sahod at kakulangan sa benepisyo ang pangunahing dahilan ng mga gurong ito sa Ernesto Rondon High School sa Quezon City kung bakit sila lumipat sa public school. 10 taon ako sa private. Medyo hindi ko na nakikita yung sarili ko na magtagal dahil financially medyo hirap dahil hindi tumataas yung sweldo. Ang number one na ano ko dyan, yung maging stable, yung tenure, kasi sa private, habang tumatagal, parang walang nangyayari. But I have visited schools, private schools in the municipalities and in the cities outside of Metro Manila na ang teacher nila starting is 6,000. So you can imagine the disparity. Karamihan sa mga pampribadong eskwelahan ay tumatanggap ng mga guro kahit hindi let passer. Iniaasa din ng private schools ang sahod ng mga teacher sa tuition fees. Subalit ang problema, kakaunti na ang mga nag-e-enroll lalo na sa mga maliliit na pribadong paaralan. Kung ikukumpara sa sahod ng public school teacher, di hamak na mas mataas talaga ang sahod. Ang teacher 1 sa public school, ang starting ano yan is 19,000 plus abot ng 24,000 plus pa the 2 performance bonuses and other benefits. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi magkikipag-negosasyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa ISIS-inspired Maute Group kahit paggamitin ito ang kanilang mga bihag. Ito ang sinabi ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa dandang sundalo sa airbase sa Mactan, Cebu kahapon. May report si Bernard Dadis. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa tropa ng pamahalaan na lipulin ng mga miyembro ng teroristang Maute Group na umatake sa Marawi City. Ayon sa Pangulo, marami ng pulis at sundalo ang nagbuwis ng buhay upang mapuksa ang teroristang Maute. Aniya, huli na upang makipagpayapaan pa sa grupo at sinasabing hindi siya makikipagnegosasyon sa local terrorist group kahit gamitin pa ng mga ito ang kanilang bihag. No, I'll tell you now, patayin na ninyo lahat ng hawak ninyo, hindi ako magkikipag-usap. Nagpunta kayo dito, naghanap ng gulo sa Pilipinas. Lalo na kayong mga foreigner. You are the extremist guys. You do not want to do nothing with the world except to kill and destroy. Kung yan ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Tiniyak din ni Pangulong Duterte na hindi siya aatras sa laban kontra terorismo. Naniniwala ang Pangulo na madali lamang magagapi ang kalaban. Ang nagpapahirap lamang anya sa sitwasyon ay ang mga sibilyan na naipit sa bakbakan na kailangan protektahan. Maliit na bagay lang to. Kayang-kaya lang ito ng ating gobyerno. But you know what hampers us is the fact that we cannot fight just like the rebels also. Kasi tayo, we are mandated to preserve the country and the people. Kaya if we fight like the terrorists, tapon ng granada dyan, without the regard for any human life, whether men, women, or children, or old people, kung gawin natin yan, tapos ang gira. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinanggap na ng pamahalaan ang alok na tulong ng komunistang grupo sa pagpuksa sa Maute Terror Group. Ayon kay Government Peace Chief Negotiator at Labor Secretary Silvestre Bello III, magandang development ang offer na ito ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP para sa ceasefire agreement sa pamahalaan. Sinabi ni Bello na ito na ang simula para sa pagkakaroon ng kooperasyon at koordinasyon ng magkabilang panig sa paglaban sa terorismo. Muling magpupulong sa lalong madaling panahon ang government at NDFP's panel upang talakayin ang alok na tutulong ng mga rebeldeng komunista.
Dumating na sa Marawi City ang libo-libong relief goods mula sa Davao City Government para sa mga naapektuhan ng kaguluhan doon. Narito ang report ni Marcel Montano. Sakay ng 5 truck dumating noong Biyernes sa Davao City ang 5,000 relief goods. Ito ay inisyal na tulong ng lokal na pamahalaan ng Davao para sa mga sibilyan na biktima ng kaguluhan sa Marawi City. Mahigit 2 milyong piso ang inilaan ng gobyerno para sa mga naturang relief goods. Naglalaman ang bawat pack ng mga delata, noodles at mga bigas. And nagahinaot po mi nga makatabang ng relief goods o kung aduna pa mi ipadala pohon, available pa untag gihapon ang Philippine Navy para magdala sa mga hinabang. Isinaka ito sa BRP Tarlac at ibinyahe kahapon patungong Iligan City. Po yung pakikiisa ng Philippine Navy sa City Government of Davao at saka sa mga Davaoenyo na ngayon po ay nakikiramay at nagbibigay po ngayon ng relief goods para po sa mga kababayan natin na apektuhan sa Marawi. Muling lilikom ng pondo ang Davao City Government para sa susunod na ipapadalang relief goods sa Marawi evacuees sa June 17. Bukas naman ang tanggapan ng City Government para sa mga nais na mag-abot ng tulong. Maricel Montano, UNTV News and Rescue, Davao City. Pinuri at pinasalamatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pulis at sundalo na pumuksa sa mga bandidong abusayab sa Bohol. May report si Gladys Tuabe. Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tinatayang nasa 500 pulis at sundalo sa Visayas sa Mactan Air Base, Lapu-Lapu, Cebu kahapon. Kabilang sa mga ito ang mga kawani ng PNP at AFP na nakipaglaban sa mga miyembro ng Abu Sayyaf na naghasik ng kaguluhan sa Bohol noong nakaraang Abril. 11 ASG members ang napatay sa isinagawang operasyon kontra Abu Sayyaf. Because first of all, they mentioned the heroes of our armed forces. I'd like to give them my snappy salute and to all the recognized officers of the armed forces of the Philippines. Sir, sumasaludo ako din. Bilang pasasalamat, sumali rin ang Pangulo sa isinagawang budol fight ng tropa ng pamahalaan. Sa talumpati ni Pangulong Duterte, muli nitong binigyang diin na hindi niya hinihingi ang personal loyalty ng militar at pulisya. Aniya sapat nang manatili ang mga ito na tapat sa bansa. Just remain true to the flag, to the Constitution. Maligaya na ako. Never mind about me. Ang sabi-sabi nila na palisin ako kudeta. You don't have to do that. Dagdag pa ng punong ehekutibo, handa siyang magbitiw sa pwesto kung sa palagay ng mga ito ay nakasasama ang kanyang ginagawa para sa bansa. If you think that I am doing a disservice already, tell me and we can always make an arrangement. You do not have to kill me. You will get nothing. Patay niyo ako. Matanda na ako. Muli namang tumaas ang moral ng mga PNP at AFP personnel dahil sa pagbisita ng Pangulo sa ikalawang pagkakataon. Noong nakaraang taon, binisita ni Pangulong Duterte ang Central Command sa Lahug, Cebu City. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Susunod. Kaso ng pag-atake sa Resorts World Manila, sarado na ayon sa PNP. Pamilya ng gunman humingi ng tawad sa lahat ng biktima ng insidente. Aglilitis kay Senator Leila de Lima sa kasong disobedience to summons sisimulan na ngayong linggo. At bawas presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng patupad ngayong linggo. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang na-accident tricycle sa Bacolod City noong Biyernes ng gabi. May report sila Lane Moreno. Pauwi na sana ang magkaibigang sina Jed Alarmo at Rysel de la Peña nang maaksidente ang sinasakyang tricycle sa Taculing Road, Bacolod City pasado alas 11 noong Biyernes ng gabi. Sugatan si Jed na sakay ng sidecar ng tricycle habang wala namang tinamong pinsala si Rysel na siyang nagmamaneho. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Jed. Ayon sa mga nakasaksi sa pangyayari, mabilis ang takbo ng tricycle ng mga biktima at habang
papaliko sa intersection ay biglang sumemplang. Pagkatapos gamutin ng grupo ang biktima ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, may inaasahang pagbaba naman sa halaga ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 60 hanggang 70 sentimos ang matatapya sa presyo ng kada litro ng gasolina. 90 sentimos hanggang piso naman ang inaasahang mababawas sa diesel, habang 85 hanggang 95 sentimos naman sa presyo ng bawat litro ng kerosene. Nagdaos na kilos protesta ang Grupong Piston sa harap ng tanggapan ng LTFRB upang tutulan ang nakaambang phase-out sa mga lumang jeepney. Makakausap natin sa telepono si Leslie Longbowen para sa detalye ng ulat na yan. Yes, Leslie. Yes, lakay kinalampag ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng mga super at operators nationwide office po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ngayong umaga. Ito nga ay upang muling hinihirit na hindi sila sangayon sa plano umanong phase out ng pamahalaan sa mga jeep na 15 taon pataas. Ayon kay Piston National President George San Mateo, malaki ang pinsala maidudulot sa mga operator at mga driver maging sa mga mananakay kung matutuloy ang phase out. Ngunit pinawi naman ng LTFRB ang pangamba ng grupo nang humarap si board member Attorney Eileen Lizada upang linawin na walang jeepney phase-out na isasagawa sa ilalim ng Omnibus Franchising Guidelines o OFG. Nangako naman ng LTFRB na makakakuha ang mga ito ng kopya ng OFG kapag nalagdaan na ito ng Department of Transportation sa Hunyo 19. Nagkasundo naman ang dalawang panig na magsagawa ng dialogo kapag natanggap na ng piston ang nasabing kopya. Mapapaloob din sa usapang ito sakaling may hindi sinasangayunan ng grupo sa nalagdaang guidelines. Pagkatapos ng ilang minuto pag-uusap, nakipagkamay pa si San Mateo kay Lizada bilang tanda ng kanilang pagkakasundo. Ganun pa man tumulak pa rin ang piston sa Department of Transportation ngayong tanghali upang makipag-usap din sa pamunuan nito. Yan muna ang litas mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Leslie Longbowen, mula po sa Quezon City. Simulan na sa June 9, araw ng Biyernes, ang paglilitis kay Senator Leila de Lima sa kasong disobedience to summons. Ito'y matapos na basura ng Quezon City Metropolitan Trial Court ang motion for reconsideration ng de Lima na i-dismiss ang kanyang kaso. Sa inilabas na resolusyon ni METC Branch 34 Presiding Judge Maria Ludmila De Pio, Lim, sinabi nito na may sapat na basehan na litisin ang senadora. Inatasan din ng Korte si House Justice Committee Chairman Reynaldo Mali na humarap sa pagdinig bilang unang testigo ng prosekusyon. Nagugat ang kaso ni Lima matapos na utusan ang kanyang dating driver, bodyguard, lover na si Ronnie Dayan na huwag humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga bilibid drug trade ng nakaraang taon. Dinalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pamilya ng mga nasawi sa Resorts World Manila attack. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng Casino Hotel na magbibigay ito ng tulong pinansyal sa mga kaanak ng mga biktima. May report si Rajel Adora. Personal na nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kaanak ng nasawi sa pag-atake ng isang gunman sa Resorts World Manila. Pagdating mula sa Cagayan de Oro noong Sabado, agad nagtungo ang Pangulo sa Veronica Memorial Chapel at Rizal Home sa Pasay City at sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Mahigit 30 empleyado at guest ng naturang hotel casino ang nasawi sa pag-atake. Sa isang interview sa Cagayan de Oro bago tumulak ang Pangulo pa Metro Manila, sinabi nito na hindi isang terrorist attack ang nangyari. Anya, wala sa katinuan ang gunman. That guy is crazy. Ang siniguro niya yung plastic chips. For what? Hindi naman niya gustong pumatay. He went there. Ang sinunog niya yung... That is not the work of the ISIS. The work of the ISIS is more cruel and brutal. They would just simply kill people for nothing. Not even for... Nangako naman ang pamunuan ng Resorts World Manila na magbibigay ng halagang tig 1 milyong pisong tulong pinansyal para sa pamilya ng mga namatay sa insidente. Gayunpaman, ayon sa NCRPO, hindi ito ligtas sa investigasyon lalo na kung may mga pamilyang magsasampa ng reklamo laban dito. Yes, of course, as promised, no? Iimbestigan nating mabuti yan, no? Lahat ng anggulo titignan natin. And I'm sure meron mananagot dito. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines.
Pinaimbestigahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang ginawang pag-atake ni Jesse Carlos sa Resorts World Manila. Partikular na ipinaalam ng kalihim kung dapat managot sa insidente ang mga opisyal ng ilang ahensya ng pamahalaan at ang may-ari ng Resorts World Manila. Ayon kay Secretary Aguirre, dapat makasuhan ang mga nagpabaya sa nangganap na trahedya. Samantala, pinagpapaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi kaagad nakalabas ng hotel ang mga nasawi at sa halip ay nagtago sa mga storage room at comfort rooms. But the hotel has to explain to us bakit walang mga exit kaagad. They hid in the small rooms, mga storage, and in the toilets, and the comfort rooms. And they died of suffocation. And to think that there's only one running a rampage there. Malas na talaga. I'm sorry that it had to happen. Humarap sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA ang isa sa mga security guard ng Resorts World Manila. Makakausap natin sa telepono si Grace Casin para sa balitang yan. Grace. Florida sa mga gwardang nakaharap ng gunman sa Resorts World Manila ang humarap ngayon sa investigasyon ng PNP Supervisory Office of Security and Investigation Agency o SOSIA. Ayon sa security guard na si Edwin Siriaco, sinadya niyang hindi magpaputok ng baril dahil marami umano ang mga sibilyan na nasa loob pa at maaari ding tamaan kung babarilin niya ang suspect. Pinatukan din daw siya ng baril ng suspect kaya agad umiwas pa palayo. Si Edwin ay isa lamang sa 68 security personnel ng NC Lanting Security Service Provider na nakaduty sa loob ng nasabing establishmento na mangyari ang insidente. Lahat ng mga ito ay pagpapaniwanagin upang makuha ang kanilang panig kung bakit hindi agad nila napigilan ang pagpasok ng suspect sa gusali. Posibleng matanggalan ng lisensya ang security provider ng establishmento at pagmuntahin ng hindi bababa sa 50,000 piso kung mapapatunayang nagkaroon sila ng kapabayaan. Or? Grace Casin, nagulat mula sa Camp Crame. Mahigpit na ipinatutupad ng East Rembo Elementary School sa Makati City ang paghahatid sundo sa kanilang mga estudyante upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Mula sa Makati City, may report si Joan Nano live. Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Bernard. Sa mga oras nga na ito ay nagsisimula ng maglabasan yung mga estudyante dito sa East Rembo Elementary School sa Makati City. At kung mapapansin nyo nga sa aking likuran ay naka-standby na o nakaantabay na yung kanilang mga magulang para sunduin yung kanilang mga anak mula sa pang-umagang klase. 4 na security personnel ang naka-duty ngayong maghapon dito sa East Rembo Elementary School para bantayan ang seguridad ng mga estudyante sa buong eskwelahan. Bahagi rin ang kanilang trabaho na bantayan ang mga batang wala pang sundo, gayon din sinisiguro nila na nasusundo ang mga estudyante ng kanilang mga magulang o kapatid at nang hindi kung sino-sino lamang. Inatasan na rin ng principal ang kanilang mga security guard na bantayang mabuti at agad na i-report sa mga otoridad ang sinuman o anumang kahinahinalang bagay sa paligid ng paaralan. Humingi rin ang eskwelahan ng tulong mula sa ilang opisyal ng barangay para asistehan yung mga bata at mga magulang na tumatawid sa kalsada, gayon din ang pagsasaayos sa daloy ng mga sasakyan sa tapat nitong eskwelahan upang maiwasan ang mabigat na traffic. Ngayong taon, umabot sa 2,392 ang mga grade school students na naka-enroll dito sa East Rembo at ngayon ay patuloy pa rin silang tumatanggap ng mga enrollees hanggang sa June 30. Ayon nga sa principal nito, tumaas ng 70% ang bilang ng kanilang mga enrollees ngayong school year. Pero bagaman dumami, tiniyak naman ang pamunuan ng eskwelahan na mayroon silang sapat na classroom at tig-1 libro ang bawat mag-aaral. Ngayong unang araw ng pasukan ay hindi pa hawak ng mga bata yung kanilang mga aklat, pero ayon nga sa principal, ipapamahagi ito sa mga susunod na araw kapag na-meeting na noong mga school advisor yung mga magulang ng mga estudyante. Bernard, ayon
Ayon nga sa pamunuan nitong eskwelahan, ang mahigpit nilang ipinatutupad yung polisiya ng paghahatid sundo ng mga magulang sa kanilang mga estudyante mula kinder hanggang grade 3. Pero yung grade 4 hanggang grade 6 ay pinapayagan naman na nilang mag-solo umuwi sa kanilang mga bahay. At sa mga oras nga na ito ay hinihintay na natin na magsisimula na yung klase ng mga panghapong estudyante para naman sa grade 2 at grade 4. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Makati City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Joanano, nag-uulat ng live mula sa Makati City. Magpapatupad ng class shifting ang maraming eskwelahan sa ilang lalawigan dahil sa pagtaas ng bilang ng mga estudyante ngayong school year at kawalan ng magagamit na classroom. May report si Jeneline Gaki. Sa Davao City National High School, aabot sa 11,000 estudyante ang inaasahang mag-i-enroll ngayong taon. Unang batch ng senior high ay magsisimula mula 6 a.m. to 1 p.m. at ang afternoon class naman o second batch ay magsisimula sa 1 p.m. to 9 p.m. Sa Baguio City National High School, magpapatupad ng isang buwang adjustment o shifting ng klase ang grade 11 at grade 12. Ayon sa pamunuan ng Baguio City National High School, target matapos ang mga ginagawang silid-paaralan bago mag-Hulyo. Sa Bacolod naman, magkakaroon ng morning shift ang junior high school at afternoon shift naman ang senior high school. Sa Oktubre pa, inaasahang matatapos ang pagpapatayo ng mga silid-paaralan. Ganito rin ang sitwasyon sa Pampanga High School kung saan umabot sa mahigit 11,500 na mga estudyante ang mga nagpa-enroll. Nasa mahigit 200 lamang ang mga classroom kasama na ang bagong building na ipinagawa noong nakaraang taon sa naturang paaralan. Sa Ramon Duterte National High School sa Cebu na may mahigit 3,500 mag-aaral, pansamantalang gagamitin muna ang covered court ng paaralan para sa klase ng senior high school. Sa ngayon ay mayroong 4-story building na may 20 classroom ang itinatayo sa paaralan upang makatugon sa problema sa kakulangan ng classroom. Bagamat naka-recover na ang San Francisco Anao-Awon National High School matapos tamaan ng magnitude 6.7 na lindol noong Pebrero, kakulangan naman sa guro, silya at silid-paaralan ang pinoproblema ng paaralan. Ito ay dahil mula sa 800 estudyante noong nakarang school year, mahigit 1,000 estudyante na ito ngayon at inaasahang madaragdagan pa ito ngayong araw dahil sa mga late enrollees. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, mas dumami ngayon ang kanilang mga estudyante dahil nagsipaglipatan ang mga mag-aaral mula sa 2 secondary school ng St. Nicholas School na halos hindi pa nakakabangon matapos masira ang 2-story building nito noong lindol. This is supposed to be our textbook room, but since we lack of classrooms for our senior high, that is why we utilize this textbook building. Therefore, so we have to make it into three rooms to be occupied by 3 sections. Kasama ang iba't ibang news team, Jeneline Gakid, UNTV News and Rescue, Surigao del Norte. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita, iba't niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ana mapagsuspetsyon ng drug pusher, inginaresto na ning Danao City Police Drug Enforcement Unit king mikakawaning anti-illegal drug operations napun. Kilala dala ring suspect Adinino J. Dayday, Mangas alias Nino Badjao, Danilo Mansueto Mondo alias Jordan, Gerardo Dagatan Gonzaga Jr., Gloria Saturos, Ralph Loberances, Ampoy Pastor Mansueto. Ikwada ka rin ring 44 ang mga lating plastic ampong 10 metro nga medium plastic sa sachet apag suspetsyon dang ating ulagang maygit ana madinalang 1,000 pesos ampong 100 o 1,700 peso marked money. Makakulong lang rin king Danao City Police Station ampong makayarap laking kasong pamaglabag king Dangerous Drugs Act of 2002.
Kinwento na ning Pilipinong mamalakaya ang may stranded king karagatan king kilub na ning mahigit 2 bulan ing kayang aranasan bayo ya mesagip. Ining balita ng Marisol Montaño. Gihatagan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug bag-ong bangka si Gino Horolan aron makapanginabuhi pag-usab. Siya ang mananagat nga taga Davao Oriental nga nagpalutaw-lutaw sa dagat sulod sa 63 diyas. Gisaysay ni Horolan ang iyang kaagi samtang stranded sa lawod. Sumala kay Gino, nabuslot o mikulob ang iyang bangka tungod sa kabukaton sa mga isda nga iyang nadakpan. Tapos natagbaw na ko, tinawag sa ilaha para makatabang ila sa kuha. Ito na ano jud ko, wala jud ko nila nakit ilaha kong pasagdaan, nanto naabot ko sa anang lugara. Ang ulo sa mga isda nga mausik sa mga langgam diha sa iyang bangka ang nahimong iyang ginakaon sulod sa 2 ka bulan nga nagpalutaw-lutaw siya sa dagat. Adunay higayon usab nga naabot pa siya og Indonesia. Naabot ko diha sa Indonesia. Upat ka patrol nila nga ila lang kong giagi-agian, wa jud ko nila gi kuha mga pagkabuntag na po. Hangtod sa nakaabot siya sa isa sa Palau, diin gitabangan siya sa mga mananagat nga nakakita kaniya. May 16 na nakauli sa Horolan sa Pilipinas sa tabang ni President Tommy Remingasao. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Beging sentro na ning Provincial and City Congress 2017 impa magpatibe kingugnayan na ning Bicol Region ng pong Baguio City. Samantala may giting dinalang pamilya reng may walang bale uli na ning silab king Puerto Princesa. Ining report ng Bradley Robuza. Gimaw daw at itatitulong sa gobyerno dagiti sa gasot kan 70 pamilya iti barangay Bagong Sikat sa Puerto Princesa kalpasan na mapuuran dagiti babbalay dahi di Sabado iti bigat. Sigon kadagiti residente, kaaduan kanyada kat awan iti naisalbarda nga gamit. Bali ang bitbitan namin yung katawan na namin lumabas, wala kami dalang kahit na ano. Temporary umot ang nagpainanay iti rabii, dagiti biktima sa Covered Court iti barangay. Nagibagamot ni Puerto Princesa City Luis Marcaida para kadagiti kaelyanda ang mga itutulong kadagiti biktima iti puor. Naaramat iti Provincial and City Congress 2017 para kadagiti lokal nga opisyal iti Bicol Region sa Baguio City iti Biyernes. Dagarati daytoy katapno mapapigsapay iti panakailangan kadagiti barangay manipod Bicol Region ken Baguio City. Kadto ditoy benepisyo nga mabalin ang maala sa panakailangan dagitoy ket sirib iti siyensya, agrikultura, turismo, komersyo ken dumapay. May sana imbita ra bisita sa napasamak ket ni Senator Cynthia Villar nagipalagip mat isuna para iti seguridad ti tunggal may sa barangay tapnohaan na dupagan kinaaramat nga pag-atake sa Marawi City. Nagbibiling ko sa mga barangay captain natin na tayo yung first person do sa barangay na nakakaalam kung sino yung mga nasa lugar natin. Dapat tayo ay maingat. Huwag sanang mangyari sa atin yung nangyari sa Marawi City na napasok yung mga barangay nila. Hindi man nag-report yung mga barangay captain na may mga masasama ng elemento do sa barangay nila. Napahamak tuloy yung syudad. Kunti mo naman, lahat ng almost all residents ng manipod dito'y Baguio City. Siyak ni Bradley Robuza, UNTV damdamag ken Pannangalaw, Baguio City. At yan yung kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Dakala salamat Frima sa Longa Gloria. Susunod. Senate Sentinels na itala ang unang panalo sa UNTV Cup Executive Face-Off. DOJ Justice Boosters at PNP Responders nakalasap ng pagkatalo. At awiting Pagtitiwala Ko'y Ikaw, unang weekly winner ngayong Hunyo sa Song of Praise Music Festival Year 6. Ganap na nakapasok sa win column ang Senate Sentinels matapos na talunin ang DOJ Boosters sa UNTV Cup Executive Face-Off kahapon.
Narito ang ulat ni Bernard Dades. Pinangunahan nila Senators Joel Villanueva at Sani Angara ang Senate Sentinels upang itala ang una nilang panalo matapos ang ikatlong salang sa hardcourt ng Liga ng Public Servant. Pinatikim ng Sentinels ng unang pagkatalo ang DOJ Justice Boosters kahapon sa score na 84-77. May combined 30 points si Angara at Villanueva. You know, believe it or not, this is my first win as part of the Senate Defender. So it's kind of special for me despite the fact na mataas yung temperature. But kudos to my teammates, talagang yung persistency and the will to win the ball game nandun. Kaya I think you can see in our eyes now we all wanted to win the game. Ako'y nagpapasalamat sa UNTV sa lahat ng kakampi po namin. Very tough victory at congratulations din po sa DOJ. Napakagaling na kupunan at buti na lang maganda yung nilaro ng aking mga kasama at medyo maganda yung plano ni Coach kaya first victory namin kaya masarap. Sa tindi ng depensa ng Senate team, nalimitahan lamang sa 10 puntos si two-time Best Player of the Game prosecutor Nonilon Tagalikod ng DOJ. Ang ganda ng depensa nila, saka ang ganda ng ikot ng tao nila, and we were not able to really cope up and our shots were not falling. Dagdag na pahirap sa DOJ ang dalawang malaking poste ng Sentinels, ang 6-footer na si Warren Tan at ang 6'5 na si Linoong. Talagang magagaling sila lalo na pag kumpleto. So nahirapan kami sa opensa. Tapos medyo yung depensa namin hindi nag-workout. So credit to the Senate, talagang maganda nilaro nila ngayon. Tinanghal na Best Player of the Game si Warren Tan na kumamada ng 30 points, 11 rebounds at 3 blocks. Pasa sa loob, Gonzales. Atake, Gonzales! Binomba naman ang matinding opensa ng AFP Cavaliers ang BOC Transformers upang ilista ang 2-1 win-loss record. Tinambakan ng 73 points ng mas matatangkad at agresibong general at colonel ng AFP ang team ni BOC Commissioner Paildon sa score na 114-41. Hindi naman, medyo nag-prepare lang kami after ng loss. Sabi ko, kailangan bumawi tayo, simulan natin sa magandang game para yung remaining games tuloy-tuloy yung takbo ng laro. We're not here just to win, but have some fun, saka to support the league, the cup. Serbisyong bayan nito, so napakaganda. So kahit alam naman namin from the start, wala naman kaming pool talaga ng players, but we still have fielded our team para masaya. At sa third game, Peter, coast to coast. Pinatikim ng Judiciary Magis ng unang pagkatalo ang PNP Responders sa score na 75-69. Third game na natin to no? So medyo nagkakakilala na. So may konti improvement. Pinahirapan kami ng dalawang big man nila. Isa pa, ang agang na foul trouble ng mga key players namin. Hindi sila makadepensa na maayos kasi foul trouble Saka maganda yung nilaro ng Judiciary, credit sa kanila yun. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Itinanghal ng unang weekly winner ngayong buwan ng Song of Praise Music Festival Year 6. Ang awiting likha ng isang dating masugid na nanood ng singing contest. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Walang linti sa panunood ng ASOP TV si Rogelio de la Cruz ng Marikina City. Noon pa man, pangarap na niyang makatuntong sa entablado bilang contestant sa songwriting competition. At dahil sa dami ng narinig na tips sa mga ASOP judge, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumikha ng awit at gawing entry sa ASOP Year 6. Agad naman itong nagbunga dahil ang kanyang awiting Pagtitiwala Ko'y Ikaw ang itinanghal na unang weekly elimination winner para sa buwan ng Hunyo. Overwhelmed po. Masaya dahil sa yung pagkakataon gaya nito na bibigyan ako ng pagkakataon na pasalamatan yung Diyos. Yun naman yung nararapat dahil yung talent na binibigay sa atin, hindi naman talaga sa atin yun Magapahiram lang sa atin. Kaya binabalik mo sa akin. Nakatulong naman ang interpreter ng awit na si Brennan Espartines upang mas lalo pang mapaganda ang kanyang komposisyon. Yung nangyari kasi dun sa demo, walang instrumentation. Nung nagkaroon ng M1, pinataas ko lang yung key.
para lang mas may suntok or baswak sa range ng boses ko. Brennan, the way you sang it, it's sort of a R&B touch, no? Which is good. Kahit Tagalog siya, ganun yung atake mo, maganda siya sa akin. Salamat. Positibo naman ang komento ng ibang mga judge sa obra musiko ni Rogelio. Very, very well interpreted. Congratulations sa inyong dalawa. I like the bridge because it's very biblical. You know, maglaho man ang lupa at kalangitan, salita mo ay hindi magwawakas. Nasa John yun eh. And it's beautiful. Verbatim. Tinalo ng likhang awit ni Rogelio ang komposisyon ni Jetruel Kimoy ng Muntinlupa City na Sa Iyong Kamay at ang awiting Sa Ngalan Mo'y Kaligtasan ni Alan Martin Cruz ng Bulacan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Na ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless. Sa mga giliw naming kababayan, kayo po ay malugod naming inaanyayahang dumalo sa aming gaganaping ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition.